So ayan, gusto mo bang kumain ng chocolate crinkle at wala kang oven sa bahay? Aba, pwede mong gawin ito. Walang problema yan dahil pwede nyo pong lutuin ang chocolate crinkle sa kawali lang. And syempre at the same time, magluluto rin po tayo sa oven. Kaya tara na! For this recipe ay gagamit ako dito ng mga 1/4 cup ng tubig, 3/4 cup ng brown sugar, and mga 1/2 teaspoon ng vanilla extract. Lalagay din ako dito ng isang peraso ng itlog at haluin natin ito. Anyways, pwede nyo pong palitan yung ating tubig ng evaporated milk or kahit anong milk. And then, maglalagay ako dito ng mga 1/4 cup ng cocoa powder. So, haluin lang po natin ito. Okay, so maglalagay din ako dito ng mga 2 tablespoon ng margarine. Kung wala kayong margarine, pwede rin po ang butter or shortening or lard. So, since ginamit po natin ay margarine, hindi na po ako dito maglalagay ng asin or salt dahil medyo maalat yung ating margarine. So, haluin lang natin ito hanggang mag-combine. Saka ako maglalagay ng baking powder. Mga 1/2 tablespoon lang ng baking powder. So, haluin natin ito hanggang sa mag-combine sila. And then, saka ko ilalagay itong ating 1/4 kilo ng all-purpose flour. Ito po ay approximately 2 cups ng all-purpose flour. So, haluin lang natin ito. And then, ganito po ang magiging hitsura ng ating butter or ng ating mixture. Ayan. So, medyo mamasa-masa po siya. Huwag po kayong magdadagdag ng harina. And then, gagamit ako dito ng powdered sugar. So, ito yung pangsasaboy ko dito. Saka ko ito ipagugulong dito para hindi po siya malagkit sa ating kneading surface. So, yan, pagulungin ko lang po siya, hatiin ko siya ng ganito. So, tatansyahin ko lang po yung laki nito. Since panggamit lang naman dito sa bahay, since pagkain lang naman dito sa bahay, so, hindi ko na po siya titimbangin. So, para lang mas mabilis yung trabaho, ganito na lang po yung ginawa ko. And then, bibilugin ko po siya ng ganito. Pag ganito kasi hindi siya malagkit. And then, gagamit ako ng tubig. Babasain ko lang po ito para pag pinagulong natin yung ating chocolate crinkle, ay didikit talaga ito sa powdered sugar. At hindi magiging boring ang ating chocolate crinkle, di ba? And then, itong gagamitin ko pong baking sheet ay nilagyan ko lang po ito ng lard or shortening para hindi madikit mamaya. So, ayan, nakita nyo po, talagang dumikit talaga yung powdered sugar. O, ayan, di ba? Itong isang tray na ito ay lulutuin po natin ito sa kawali. Doon natin siya ibibake. So, syempre, habang ginagawa ko to ay pinapainit ko na ang ating gagamiting kawali para sa pagbibake nito. So, ito na nga, mainit na po ang ating pan. So, walang tubig yan sa ilalim, mga mommy. Kailangan kasi mainit muna ang ating gagamiting pan para maganda yung alsa ng ating chocolate crinkle. Bake natin ito dito sa kawali ng mga 20 to 25 minutes. Mas matagal po ito kumpara sa oven. And then ito naman ay bibake natin ito dito sa ating oven ng mga around 10 to 15 minutes sa 100 to 150 degrees Celsius sa ganitong oven. At heto na nga, luto na nga ang ating chocolate crinkles na niluto natin dito sa oven. So, ganito po ang kanyang itsura. Nakita nyo naman talagang nandiyan yung ating powdered sugar. At syempre, luto na rin po yung ating. Tikman natin itong ating crinkle na niluto sa oven. So, ayan. Chewy po siya. Malambot po ang loob nito. Ito naman po yung ating chocolate crinkle na niluto sa kawali. So, ayan. Malambot din po ang loob niyan. O, diba? So, pwede na talaga tayo magluto ng chocolate crinkle sa kawali. So, ayan. Sana nagustuhan niyo po ang aking recipe for today. Thank you for watching. Bye!